libu-libong talampakan sa ibabaw ng lupa, kung saan walang harang, at walang sapat na pwede hawakan. Ang tanging naghihiwalay sa mga dumaraan dito, mula sa tiyak na kamatayan, ay isang manipis na piraso ng nabubulok na kahoy, o mga kalawanging bakal. Ang mga estrukturang ito ay hindi lamang mga simpleng daanan, kundi ang mga ito ay pisikal na pagsubok sa limitasyon, sa tapang ng tao. Mula sa mga lumang tulay, na nakasabit sa itaas ng malalalim na bangin, hanggang sa mga makabagong kalsada, na patuloy na binabayo ng pinakamarahas, na puwersa ng kalikasan. Walang puwang para sa kaba, at walang lugar para sa pagkakamali, dahil dito, ang isang maling hakbang, ang magiging pinakahuli mo. Number 10, Hussaini Hanging Bridge. Ang Hussaini Hanging Bridge sa Gilgit-Baltistan, Pakistan, ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na tulay sa mundo, dahil sa kondisyon at disenyo nito. Isa itong lumang suspension bridge, na gawa sa lubid at kahoy na tabla, na sobrang magkakalayo ang pagitan, kaya madalas kailangan mong humakbang ng malalaki, habang tumatawid. Marami sa mga tabla ang nawawala o maluwag, at ang buong tulay ay umuuga ng malakas, lalo na kapag may hangin, mula sa ibabaw ng Boret Lake. Dahil walang maayos na handrails, at limitado ang suporta, isang maling hakbang lang, ay maaaring humantong sa pagkahulog. Pero gayunpaman, ginagamit pa rin ito ng mga lokal at adventurous na turista, bilang shortcut sa pagitan ng mga nayon, kaya kahit delikado, ay nananatili itong mahalagang daanan, at kilalang atraksyon. Number 9, Aiguille du Midi Bridge. Ang Aiguille du Midi Bridge sa Chamonix, France, ay isang mataas at makitid na tulay, na matatagpuan sa taas, na humigit kumulang 3,842 metro sa French Alps, na nagdurugtong sa observation platforms, sa tuktok ng bundok. Kahit gawa ito sa bakal at matibay ang istruktura, subalit itinuturing pa rin itong delikado, dahil sa sobrang taas, manipis na daanan, at matitinding kondisyon ng panahon, katulad ng malalakas na hangin, yelo, at biglaang pagbabago ng temperatura. Sa ganitong altitude, posible ring makaranas ang mga bisita ng altitude sickness, kagaya ng pagkahilo, hirap sa paghinga, at isang maling galaw o pagkawala ng balanse, ay maaaring magdulot ng seryosong aksidente, dahil sa mga bangin, sa magkabilang gilid nito. Kaya dahil dito, kahit sikat itong tourist attraction, pero nangangailangan ito ng matinding pag-iingat, sa bawat mga tatawid. Number 8, Kezhuashaka Bridge. Ang Kezhuashaka Bridge sa bansang Peru, ay isang sinaunang Inca rope bridge, na matatagpuan sa ibabaw ng Apurimac River, na nasa humigit kumulang 30 metro, o 100 talampakan ang taas, mula sa bangin. Ito ay gawa lamang sa hinabi na damo, at tradisyonal na paraan ng mga lokal, at taon-taon itong binabaklas, at muling binubuo ng komunidad, upang mapanatili ang istruktura. Subalit itinuturing itong delikado, dahil sa natural na materyales nito, na madaling maapektuhan ng panahon, ang pag-uga habang tinatawid, at ang makitid na daanan, na walang matibay na railings. Kapag nadulas o nagkamali ng hakbang, diretso ang hulog sa malalim na bangin sa ibaba, kaya kahit mahalaga ito, bilang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Inca, ngunit nangangailangan ito ng matinding pag-iingat, sa bawat tatawid. Number 7, Carrick-a Reid Rope Bridge. Ang Carrick-a Reid Rope Bridge sa Northern Ireland, ay isang makitid na tulay na nakasabit, sa pagitan ng mainland at maliit na isla ng Carrick-a Reid, na nasa humigit kumulang 30 metro, o 78 talampakan ang taas, sa ibabaw ng mabatong dagat. Orihinal itong ginawa, ng mga mangingisda ng salmon, mahigit 250 taon na ang nakalipas, at bagamat mas pinatibay na ito ngayon, para sa mga turista, subalit nananatili pa rin itong delikado, dahil sa malalakas na hangin, pag-uga ng tulay habang tinatawid, at ang bangin sa ibaba, na may rumaragasang alon. Ang makitid na daanan, at limitado na kapasidad ng tao sa isang tawiran, ay maaaring magdulot ng kaba at pagkawala ng balanse, kaya kahit sikat itong atraksyon, pero kailangan pa rin ng maingat, at dahan-dahan na pagtawid. Number 6, Monkey Bridges. Ang monkey bridges sa bansang Vietnam, ay mga tradisyonal na tulay na karaniwang matatagpuan, sa mga rural na bahagi ng Mekong Delta, na gawa sa kawayan o kahoy, at kadalasang isang makitid na truso lang, na may simpleng handrail, o minsan ay wala pa. Ginagamit ito ng mga lokal, para makatawid sa mga ilog at kanal, ngunit tinawag itong monkey bridge, dahil kailangan mong gumalaw na parang unggoy, nakayuko o kumakapit, para makatawid ng ligtas. Subalit itinuturing itong delikado, dahil sa sobrang manipis at madulas na ibabaw,
kakulangan ng matibay na suporta, at ang posibilidad na madulas, lalo na kapag basa o maulan, na maaaring magresulta sa pagkahulog sa tubig. Para sa mga hindi sanay, isang maling hakbang o pagkawala ng balanse ay sapat na para maaksidente, kaya kahit normal lang ito sa mga lokal, pero malaking hamon naman ito para sa mga turista. Ang mga impormasyon na napapanood mo ay bunga ng masusing pananaliksik upang ipakita ang tunay na panganib sa ating mundo. Kaya kung pinapahalagahan mo ang ganitong uri ng seryoso at malalim na dokumentaryo, i-click ang like button, mag-subscribe, at piliin mo yung all para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Huwag mong hayaang mawala ang access mo sa mga susunod nating pagtuklas. Number 5. Iya Valley Vine Bridges. Ang Iya Valley Vine Bridges sa Tokushima, Japan, ay mga sinaunang tulay na gawa sa baging at kahoy na tabla, na itinayo noon bilang paraan ng pagtawid sa malalalim na bangin ng Iya Valley. Ayon sa kasaysayan, sinadyang gawin itong madaling alisin ng mga lokal, at kahit mga samurai noon, bilang depensa, laban sa mga kaaway. Kahit na pinatibay na ngayon, gamit ang modernong materyales, para sa kaligtasan ng mga turista, subalit nananatili pa rin itong delikado, dahil sa malalaking pagitan ng mga tabla, pag-uga ng tulay habang tinatawid, at ang taas nito na umaabot ng humigit kumulang 14 na metro sa ibabaw ng ilog. Kapag nadulas o nagkamali ng hakbang, ay may panganib na maipit ang paa, o mawalan ng balanse, kaya kahit sikat itong atraksyon, ay kailangan pa rin ng maingat, at dahan-dahan na pagtawid. Number 4. Thrift Bridge. Ang Thrift Bridge sa bansang Switzerland, ay isa sa pinakamahabang pedestrian suspension bridges sa Alps, na may habang humigit kumulang 170 metro, at nakasabit ng mga 100 metro, sa ibabaw ng Thrift Glacier Lake. Itinayo ito upang makatawid ang mga hiker, matapos umatras ang glacier, at gawa ito sa bakal, at matibay na cable. Pero gayunpaman, itinuturing pa rin itong delikado, dahil sa matinding taas, pag-uga ng tulay lalo na kapag mahangin, at ang makitid na daanan, na maaaring magdulot ng takot, o pagkawala ng balanse. Ang malamig at pabago-bagong panahon sa bundok, kasama ang posibilidad ng basa, o madulas na ibabaw, ay dagdag panganib. Kaya kahit ligtas sa pangkalahatan, subalit nangangailangan pa rin ng maingat, at kontrolado na pagtawid. Number 3. Puente de Ojuela. Ang Puente de Ojuela sa Durango, Mexico, ay isang lumang suspension bridge, na itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, upang pagdugtungin ang bayan ng Ojuela, at ang kalapit na Minahan. May haba itong humigit kumulang 318 metro, at nakasabit ng mga 100 metro, sa ibabaw ng malalim na bangin, kaya isa ito sa pinakamahabang tulay sa ganitong uri, noong panahon nito. Bagamat na ibalik at pinatatag na ito, para sa mga bisita, subalit itinuturing pa rin itong delikado, dahil sa taas, pag-uga habang tinatawid, at ang makitid na walkway, na may metal grating, na maaaring makadagdag sa kaba, lalo na kung tanaw ang bangin, mula sa ibaba. Dagdag pa dyan ang malalakas na hangin sa lugar, na maaaring makaapekto sa balanse, kaya kahit isa itong sikat na tourist spot, ngunit nangangailangan pa rin, ng matinding pag-iingat. Number 2. 7 Mile Bridge. Ang 7 Mile Bridge sa Florida Keys, USA, ay isang kilalang mahabang tulay, na may habang humigit kumulang 10.9 kilometro, na nagdudugtong sa Marathon, at Little Duck Key. Itinayo ito upang palitan, ang lumang Overseas Railroad Bridge, at bahagi ito ng Overseas Highway, na tumatawid sa dagat ng Atlantic Ocean, at Gulf of Mexico. Bagamat moderno at matibay ang istruktura nito, pero itinuturing pa rin itong delikado, dahil sa exposed na lokasyon sa open sea, kung saan madalas tamaan ng malalakas na hangin, bagyo at storm surge, pati na rin ang matinding sikat ng araw, na maaaring makaapekto sa pagmamaneho. Kaya kapag may masamang panahon, limitado ang ligtas na pag-evacuate, dahil sa kahabaan nito at walang madaling labasan sa gitna, kaya kahit ito ay mahalagang highway at tourist route, subalit nangangailangan ito ng maingat na pagmamaneho, lalo na sa extreme weather condition. Number 1. Living Root Bridges. Ang living root bridges sa Meghalaya, India, ay mga natural na tulay na hinuhubog, mula sa ugat ng rubber fig trees, kung saan ang mga lokal na Khasi at Jaintia tribe, ay dahan-daang inaakay ang mga ugat sa loob ng maraming taon, hanggang maging matibay na tawiran, sa mga ilog at bangin. Ang ilan sa mga ito ay umaabot ng 20 at 30 metro ang haba, at kayang tumagal ng mga dekada,
dahil patuloy sila lumalago, at lumalakas. Subalit itinuturing itong delikado, dahil sa basang ibabaw mula sa ulan at ilog, hindi pantay at buhay na istruktura, na maaaring gumalaw o magbago sa paglipas ng panahon, at ang matataas na bangin sa paligid, na walang modernong safety railing. Bagamat natural at matibay sa mahabang panahon, ngunit ang pagtawid dito, ay nangangailangan ng maingat na hakbang, lalo na kapag madulas o maulan. Ang pagtawid sa mga estrukturang ito, ay patunay na sa pagnanais ng tao, na pag-ugnayin ang mga lugar, ay madalas natin sinasalungat, ang mismong kalikasan. Hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan dito, kundi matinding katatagan ng isip. Kung pinapahalagahan mo ang katotohanan, at ang lalim ng ating mga pagsusuri, tandaan ang iyong papel, i-click ang subscribe button, at buhayin ang notification bell. Huwag mong hayaang makalampas, ang mga susunod na pagbubunyag, na tanging sa channel lang natin na ito, mapapanood. Comment mo sa ibaba kung aling tulay, ang nagpabago sa iyong pananaw, sa mga panganib. See you on our next videos.